Barangay Ginebra San Miguel forward Joe Devance naniniwalang akmang-akma ang estilo ni rookie guard Scotty Thompson sa triangle system ni multi-titled coach Tim Cone. Phil-American BMX rider Sienna Fines determinadong sa Rio Olympics bound Team Philippines. Ateneo Lady Eagles best setter Gia Morado magbabalik aksyon sa women's volleyball competitions na UAAP Season 78. Courtney Lee led Memphis Grizzlies. Pinalawig sa 5-0 ang kanilang perfect record sa NBA preseason games. PGA Tour rookie Emiliano Grillo namayani sa Price.com Open. At world number 1 Novak Djokovic kumopo ng pangsyam na titulo sa Shanghai Tennis Masters. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Haji Caaminio, mag-isang maghahatid sa inyo ng pinakauling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, napanatili ni Pinoy champion Donnie Ahas Nietes ang WBO light flyweight crown. Ito'y matapos na umani siya ng unanimous decision victory kontra Mexican challenger Juan Alejo sa main event ng Pinoy Pride 33 fight card sa StubHub Center sa Carson City, California kahapon. Masasabing tinuruan ng leksyon ni Nietes si Alejo dahil sa second round pa lamang ay nagtamo na ng cut sa ilalim ng kanang mata ang Mexican fighter. Bunsod ng malalakas na kombinasyon na pinakawalan ng Bacolod City puncher. Sadyang matibay si Alejo dahil nagawa niyang tapusin ang laban. Sa kabila ng kaliwat ka ng suntok na natanggap niya mula sa Pinoy rival. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ni Nietes sa 37 wins, 21 by knockouts, 1 loss, and 4 draws. Sa isang post-fight interview, ipinahayag ni Nietes na gusto niyang makasagupa sa susunod na taon si Nicaraguan WBC flyweight ruler Roman Chocolatito Gonzalez na matagumpay na nakapagdepensa naman ng titulo laban kay Phil-American challenger Brian the Hawaiian Punch Viloria sa Madison Square Garden sa New York City kahapon. Pero bago ang Gonzalez bout, posibleng lumaban muna si Nietes sa Bacolod City sa Marso ng susunod na taon. Sa basketball naman, naniniwala si San Miguel newly acquired forward Joe Devance na akmang-akma ang estilo ni rookie guard Scotty Thompson sa triangle system ni two-time Grand Slam champion coach Tim Cone. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918. Patuloy ang impresibong performance sa team practice ni Barangay Ginebra San Miguel rookie guard Scotty Thompson. Sa katunayan, isa si Phil-American forward Joe Devance sa mga humahanga sa basketball skills ng 6'1" dribbler. Ayon kay Devance, akmang-akma ang estilo ni Thompson sa triangle system ni multi-titled coach Tim Cone. I mean, he wasn't bad. My first impression was great. He looked, he's smart. He has a great basketball instincts and stuff like that. So I think he's gonna, once he actually learns our system, because he's behind because he was in college. But once he learns. Naniniwala rin si Devance na malayo ang mararating ni Thompson lalo pat malimit na naglilista ng triple-double performances sa NCAA ang 22-year-old Davao del Sur Pride. Yeah, he is. Yeah, that's what I heard too. So I hope he can bring that to right now, it looks like he's a guard. So we'll probably be the last. 1 and 2 and 3 are kind of interchangeable. So. Naurong sa Oktubre 25 ang unang asignatura ng Ginebra kontra Star Hotshots sa All-Filipino Conference matapos na kansilahin ang opening ceremonies ng 41st season ng PBA kahapon dahil sa masamang lagay ng panahon. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918.
Samantala, optimistiko naman si Meralco Bulls head coach Norman Black sa kanilang tsansa na makapagpakita ng maganda sa papasok na season ng PBA. Ito'y dahil rin sa kanilang isinagawang build-up ngayong off-season. May report si Ann Camuaviñas ng Sports Radio 918. Masaya at kontento ang Meralco Bulls coaching staff sa roster na kanilang ipaparada sa 41st season ng PBA. Ayon kay head coach Norman Black, sa tingin niya ay naresolba na nila ang size at issues dahil sa kanilang pinasok na trade ngayong off-season. Well, Rabbi's back. That's number one. Okay. So Rabbi's only about 26, 27 years old. We picked up Kelly Nabong at the end of last year. He's just quite a young guy too. He's only about 26 years old. We picked up Brian Fajundo, who's also in his mid-20s, maybe about 27. So that helps as far as bringing in some youth in the front court. Because last year, just as you just mentioned, of course, Raynell is getting up there. So is Danny I. So is John Ferrios. So I think we've gotten much younger as far as our bigs are concerned. Of course, Cliff Hodge is only 27. So we've addressed that. Samantala, ibinalita naman ni Black na nanatili ang maayos na kondisyon ni comebacking center Rabah Al-Husseini kahit pa matagal na panahong nabakante ang 6'7" cager. Rabah's fine. He's actually playing quite well, and his attitude has been great. He's always been a hard worker, so that's really not his problem. He actually played last year in the Kuwaiti League in Kuwait, so he has been active, even though he hasn't been in the PBA for a year. But he's doing quite fine. I mean, he's going to be one of our major centers this year, and hopefully he'll give us a little bit of size that we didn't have last year to match up with the other teams. Unang makakatapat ng Meralco sa All-Filipino Conference ay ang defending champion San Miguel Beermen. Para sa PTV Sports, Ann Camuaviñas, Sports Radio 918. Sa PBA pa rin, kapwa umaasa naman sina NLEX Road Warriors guards Kevin Alas at Garvo Lanete na makakapaglaro sila sa season opener kontra Blackwater Elite sa Biyernes. Narito ang report ng aking partner na si Dennis Principe. Malaki ang tsansa na makapaglalaro sina rookie pick Garvo Lanete at incoming sophomore Kevin Alas sa season opener ng NLEX Road Warriors sa PBA. Ito'y matapos bigyan ng clearance ang dalawang manlalaro ng kanilang mga doktor na makabalik sa full-time practice sina Lanete at Alas ilang linggo bago ang pagbubukas ng Philippine Cup. Bilang 6th pick overall ng NLEX sa nakarang rookie draft, binagabag si Lanete ng injury sa kaliwang tuhod, ngunit naging maganda naman ang progreso ng kanyang rehabilitation process sa mga nakaraang linggo. Maganda yung rehab ko. So ahead yung sa timetable namin, mas ahead ako ng ilang weeks. So I think yun, maganda talaga yung therapy ko. Yun, thankful ako na at least okay na ako. Si Alas naman ay napunitan ng peroneal tendon sa kanyang left ankle na natamo nito noong nakarang Commissioner's Cup habang naglalaro pa siya sa Talking Tex. Nitong nakarang off-season ay nakuha ng NLEX si Alas nang pumasok ito sa isang 3-team kasama ang tropang Texters at Mahindra Enforcers. Yun yung target ko, makalaro talaga open. Siguro yung injury ko 100% pero yung game shape ko siguro baka nasa mga 60 to 70 pa lang siguro. Sisimula ng NLEX ang kanilang season kalaban ang Blackwater Elite ngayong Biyernes sa Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa volleyball. Kumpiyansa si star setter Gia Morado na makakasama na siya ng Ateneo Lady Eagles sa title defense sa Women's Volleyball Wars ng UAAP Season 78. Ito'y dahil maayos na nakarecover siya mula sa knee surgery noong nakaraang buwan ng Hulyo. Narito ang report ni Arian Malyare.
Magbabalik aksyon sa UAAP Women's Volleyball Competitions ngayong season, si Ateneo Lady Eagles best setter Gia Morado. Ito'y matapos na makarecover siya mula sa knee surgery na naging dahilan para lumiban siya sa Collegiate Conference ng 12 Shakey's V-League, kung saan tumapos sa runner-up ang Ateneo sa likuran ng eventual champion National University Lady Bulldogs. Ayon kay Morado, nagsimula na siyang sumalang sa team practice matapos na maoperahan siya sa tuhod noong nakaraang Hulyo. Marami pang kailangan habulin sa team, lalo na sa conditioning kasi hindi sila tumigil sa training nila. Tapos ako, yung huling training ko pang sa operation. Parang kakabalik ko lang din sa conditioning. So marami pang habulin. Samantala, mas minabuti naman ni Morado na huwag magbigay ng forecast sa title retention bid ng Lady Eagles sa UAAP ngayong season. Yung ginawa kasi namin last season, kahit nag-champion kami the previous year, inisip namin na nasa 0 kami tapos kapantay namin ulit sa ng team. So, we're going into the next season without expectations naman and we're training hard din naman. Ang hatawan sa Women's Volleyball Wars ng UAAP Season 78 ay magsisimula sa darating na Pebrero. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, may isang Phil-American BMX cyclist na handang magsuot ng national tricolor sa Rio Olympics sa susunod na taon. Siya ay si California race rider Sienna Fines, katakdang pumedal sa mga paparating na Olympic qualifying races. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis Principe. Desidido si Filipina-American junior rider Sienna Fines na mairepresenta ang Pilipinas sa BMX competition sa 2016 Rio Olympics. Sa panayam ng Sports Radio, ibinunyag ng 17 anyos na California race cyclist na halos nalikod na niya ang kinakailangang puntos upang pumasok sa qualifying mark na itinakda ng World Governing Body ng Cycling na UCI. Ayon kay Fines, ganado siyang mapanatili ang kanyang kasalukuyang estado dahil nagbubunga na ang sakripisyo na kanyang pinagdaanan sa mga nakalipas na buwan. Dumanas ng matinding shoulder injury ang batang siklista bago ito na aksyon sa mga UCI qualifying events. Nothing's guaranteed, so as long as I stay healthy, go to the qualifying races that are needed, and perform well, then it's looking good. Sa ngayon ay pinaghahandaan ni Fines ang Asian Championship kung saan may nakalaan pang mga qualifying points na kakailanganin ng Phil-Am rider upang mapagtibay nito ang pwesto para sa Rio Games. Gaganapin ang Asian BMX Championship ngayong October 31 sa bansang Myanmar. Yeah, there's a big race coming up not this weekend, in 2 weeks in Naypyidaw, Myanmar. That will be Asian Championship. So there's a lot of points on the line for me to try to earn, along with the World Cup Series next year, leading up into May, as qualifying ends in May. So I just have to get as many points as I can until the end of May. Target ni Fines na maging ikalawang rider ng Pilipinas na makasali sa BMX event ng Olimpiada kung saan isa pang Phil-Am competitor sa katauhan ni Danny Kaluwag ang naging unang Asian rider ng Olympics noong 2012 London Games. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. World number 1 Novak Djokovic kumopo ng pangsyam na titulo sa Shanghai Tennis Masters. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalikan yung paboritong PTV Sports sa Napanatili ng Memphis Grizzlies ang malinis na kartada sa preseason games. Sa pangunguna ni swingman Courtney Lee na pumukol ng game-high 18 points, tinambakan ng Memphis ang Minnesota Timberwolves 90-68 kanina upang mapalawig sa 5 matches ang kanilang unbeaten start. Bukod kay Lee, 4 na players pa ng Grizzlies ang umiskor ng double figures, habang si reserve slotman Gorgie Dieng naman ang namuno sa atake ng Timberwolves sa kanyang losing effort na 12
12 markers at 7 boards. Umalagwa ng 45-32 halftime lead ang Memphis at sa fourth quarter ay nagawa pa nilang palubohin ng mahigit 20 puntos ang kanilang bentahe. Ang susunod na makakatapat ng Grizzlies ay ang Atlanta Hawks sa darating na Huwebes. At samantala, pasadahan pa pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Judith Karingal ng Sports Radio 918. Tikom pa rin ang bibig ng kanyang mga kamag-anak sa estado ng kalusugan ni two-time NBA champion Lamar Odom. Ito'y kahit pa napabalita noong Sabado na nagkamalay na ang 35-year-old dribbler 3 araw matapos na matagpuan siyang nakahandusay sa isang hotel sa Las Vegas, Nevada. Ayon sa isang source, nakakausap na at naigagalaw na di umano ni Odom ang kanyang mga kamay at hindi na rin siya isinasalang sa dialysis. Sa ngayon ay patuloy pa rin na iniimbestagahan ng mga otoridad kung ano ang tunay na dahilan ng biglaang pag-collapse ni Odom. Sa men's golf, pinagharian ni PGA Tour rookie Emiliano Grillo na ang Fries.com Open sa Napa City, California. Ito'y matapos na daigin niya sa playoffs kanina si Kevin Na ng Amerika. Parehong nagsumiti ang dalawang par-busters ng 15 under 273 sa regulation bago inangkin ni Grillo ang titulo sa pamagitan ng paghataw ng birdie sa second extra hole. Dahil sa panalo na ibulsa ni Grillo ang top prize na $1 million at nabigyan rin siya ng pwesto sa US Masters sa susunod na taon. Sa ladies golf, pinagreynahan ni Lexi Thompson ang LPGA Hana Bank Championship sa Incheon, South Korea. Kahapon ay pumalo ang 20-year-old American ng 3 under 69 sa final round upang magwagi siya ng one-shot laban kina Yani Chang ng Taiwan at Sung Yun Park ng host country. Ng one-stroke papasok sa huling araw ng kompetisyon, inagaw ni Thompson ang liderato sa pamagitan ng paghataw ng 8-foot birdie putt sa 15th hole bago niya isinara ang kanyang round sa pamagitan ng pagsalba ng par sa 18th and final green. Nagsumiti si Thompson ng 15 under 273 sa Sky 72's Ocean Course upang mapasa kamay niya ang winner's check na nagkakahalaga ng $300,000. Sa men's tennis, muling pinatunayan ni Novak Djokovic na siya ang hari ng Shanghai Masters sa China. Kahapon ay dinomina ng top-ranked Serbian star ang championship opponent na si 16th seed Jo-Wilfried Tsonga ng France 6-2 at 6-4 upang makamit ang kanyang pang-siyam na titulo sa Shanghai event. 3 beses na nakabreak sa opening set bago siya nagdagdag ng isa pang break sa sumunod na set. Ito ang pang-57 career singles title para kay Djokovic. Sa women's tennis, kinopo ni 7 seed Anastasia Pavlyuchenkova ng Russia ang titulo ng Generally Ladies sa Linz, Austria. Ito'y matapos na padapain niya si unseeded Anna-Lena Friedsam ng Germany 6-4 at 6-3 sa finals kagabi. Naglaro ng may iniindang thigh injury. 4 na beses na na-break ni Pavlyuchenkova ang kalaban upang mapalawig sa 15 matches ang kanyang winning streak sa indoor hardcourt events. Ito ang pang-8 career WTA singles title para kay Pavlyuchenkova. At sa football, pinasaya Newcastle Magpies ang home crowd sa St. James Park sa United Kingdom. Sa pangunguna ni midfielder Jorginho Wijnaldum na tumikada ng 4 na goals, nilampaso ng Newcastle ang Norwich City 6-2 upang makapaglista siya ng unang panalo sa Premier League ngayong season. Bukod kay Wijnaldum, umisko rin ng tig-isang goal para sa Newcastle sina forward Ayoze Perez at striker Alexander Mitrovic, habang 4 na assist naman ang naiambag para sa team ni midfielder Musa Sissoko. Ang susunod na makakatapat ng Newcastle ay ang Sunderland Black Cats at ang kanilang matchup ay itinakda sa darating na linggo. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. I'm Maria Clara Dorna, your national triathlete, and you're watching PTV Sports. At
nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Kung napapansin niyo po kanina, mag-isa ako. Pero ngayong gabing ito, hindi po ako nag-iisa dahil sasamahan po tayo ng ating mga special guests. Dito nga po sa ating Sports Chat segment kung saan meron pong isang torneo na isasagawa simula ngayon darating na Sabado. At narito po sila para i-promote ang naturang tournament. Ayan, para sa mga kabataan po natin na naglalaro ng basketball. So i-welcome po natin sa show ngayong gabi ang Chairman and CEO ng Vicar Ray Corporation, Mr. Victor Cusi. Welcome to the show, sir, and good evening. Thank you. Good evening. Yung microphone po natin medyo taas na natin, yes. sir. Yes, kumunta. Thank you. Sir. Good evening. Mabuti naman. Alright. At of course, kasama naman natin sa kaliwa ni Sir Victor, ang tournament director naman ng Godskills Basketball Showdown Tournament, Coach Joseph Allen Ricardo. Welcome to the show. Hi. Thank you, Raji. Thank you. Good evening. Good evening sa mga nanonood. Yes, talaga naman mga tatlong gwapong mga kalalakihan yung narito. Anyway, at to start off, Sir Allen na lang, no? Yeah. Sir Allen, so paano po tayo nag-come up ng ganitong tournament? Can you give us some background lang po regarding this tournament? Yeah, I come up dun sa Godskills tournament when I go to the States yung 2013. So, in tournament sa States is all about age group. When you say all about age group, it's about starting at 8, 9, 10, 11, 12, and so on. So, yung pagbalik ko dito sa Philippines, summer of 2013, nag-start ako yung November of 2013. Okay. So, I came up with 40 teams. 40 teams. 40. Apat na po. 40. Oo. Dami. 40 teams. So, we have big schools there like La Salle Green Hills, De La Salle Sobel, Ateneo, National University, San Beda. So, basically, this Godskills tournament ay collegiate-based, parang ganun? Late nila nag-collegiate-based. Talagang yung attention ko is the developmental, which is the 9 to 15 years old. Okay, then after that, etong July, I started the college basketball, which is the Elite Showcase. So we started, we came up about 18 teams. So nag-champion dun the last time is Ateneo. So basically, Sir Allen, itong Godskills Basketball Tournament ay ang nasasaklaw nito, yung scope nito ay aging from 9 to 25 years old 9 now. 9 to 25 years old. So as early as 9, meron ng mga kabataan na sumasali sa tournament na ito. Yeah. Open kami sa schools, sa basketball camps, sa company, which is yung mga parents pag hindi nakuha ang varsity player yung anak nila, they come up with their company. Then ayun, kumukuha din sila ng basketball coach to train their son, and then at the same time yun, to join the tournament. Is this the first time na magsagawa tayo o ilang years nang ginagawa itong Godskills Basketball? Ito upcoming 4th year na namin. 4th year. So this Saturday, the title of the tournament will be the Elite Stars Hard to Guard. Stars Hard to Guard. So dito mo makikita yung mga different stars from different schools na must watch going to the juniors or UAAP juniors and college basketball. And I understand katulong natin dito ang corporation na pamunuan nga ni Sir Victor. Sir, how did you come up with a partnership with Godskills? Ano po yung nag-udyok sa inyo para makipag-partner po sa kanila? Well, first of all, nagkilala sila ng anak ko, si John. And pinakilala sa akin si Allen. And then nag-usap kami. Ang kagandahan dyan kasi nasa basketball sila. And kasi ng high school ako, I was a basketball player, NCAA ng La Salle. Matangkad nga si Sir. Bacolod. Matangkad si Sir, kaya talagang napaghahalata ang basketball player si Sir. Pero wala pang 6 feet. So, nag-usap kami ni Allen, and then sabi ko kung pwede, i-carry nila ang deodorant sa kanilang basketball tournaments, no?
para ang mga players magkaroon ng natural deodorant. Okay. Pumayag naman siya. Oo. So sir, it was established in 1958. 1958. That makes us around 58 years, more or less. So matagal na kami. So we started in Bacolod. Tapos dinala ko sa Manila. Tapos ito, nasa America na and other parts of the world. Wow. Oo. Ang kagandahan diyan, 2 years ago, nagpadala yung anak ko Facebook, mga mga Americans, testimonies. Pati ako nagulat, sabi ng mga Amerikano, ang Milko deodorant raw is best deodorant in the world. Worldwide po ito, sir. Wow! It made me so happy na ganado na ako mag-export. Of course, very proud, sir. Kasi syempre gawang Pinoy ho. Yes. Diba? Pero sir, ano kaya yung nag-udyok sa atin para makipag-partner sa GotSkills? Meron po ba kayo nakitang magandang partnership between these two parties? Yes, kasi ang nakikita ko, dahil basketball sila, itong kailangan mga kabataan, no? Kasi pag basketball ka, yung pawis mo sobra. So after the games, baka ang amoy mo iba na, no? So kasi ako, basketball player rin ako. Nung high school ako. And at that time, I also used Milko. So magaling ang amoy ko throughout the day. So sabi ko kay Allen, sige, why don't you try this to? And then pumayag naman si Allen, and then ito na. Users na ang mga players, di ba, Allen? Yeah, users na yung mga players. So every now and then hinahanap-hanap nila yung Milko. Una sample lang yung mga sachet. Ngayon humingi na sa akin yung talagang natural product, which is yung mga nasa bottle. Sabi ko, teka lang hindi ko kaya ata lahat kayo i-cater. Hayaan nyo na sabihin ko kaila Mr. Cozy yan. Oy, by the way, pasintabi sa mga naghahaponan ngayon. At usapang Under Armour yung mga pinag-uusapan natin dito ngayon. Pero Allen, Coach Allen, is this the first time na magkaroon kayo ng Sir Victor? Sa 4 na taon ninyong pagsasagawa ng tournament na ito? Yeah, this is the first time na magkasama kami ng Milko Philippines. Nila Mr. and Mrs. Cozy and si Paul, yung anak nga nila. So I'm very happy na natulungan niya yung organization, and at the same time madami silang natulungan ngayon na bata, which is yung pumasok sila sa GotSkills, which is the naming right. Sa nakikita nyo sa t-shirt ko, Milko x GotSkills Basketball, mas madaming teams ang sumali. Mas madaming teams, mas madaming players, mas madaming naniniwala dahil sa tulong ng Milko Philippines. What is your main goal upon kumbaga sa pag-establish mo ng tournament na ito? Ano yung pinaka-goal ninyo? Pinaka-goal ko dito is yun to come up, rather madagdagan pa yung teams, yung mga hindi pa nakakasali na makasali pa dito, and at the same time to produce sa RP youth level, kasi dito sa GotSkills madami ring naglalarong yung kalibre nila pwede sa RP team, which will help the national team. And then ayun, so sila Sir Victor, all out support ho kayo sa kanilang tournament? Naroon ho kayo? Yes, oo. Tsaka nakikita ko, basta ang mga tao na sa sports, lalo mga binata, once they use our product, forever user na. So itong kagandahan dyan, no? Kasi nakikita nila kasi the whole day they feel fresh, even the next day.
So yun ang kailangan talaga sa sports, so that you feel and smell fresh. Yun. Ganda pakinggan. Ang ganda Tama. Siguro sir, yung ano natin, hindi lang to promote better or yung good hygiene siguro, pero para sa sarili na rin nila, no? Para sa mga players na rin ho natin siguro, no? Discipline, self-discipline. Yes, discipline. Gaano po kayo kabilib, sir, sa galing, sa skills ng ating mga kabataan pagdating sa larong basketball? Of course, pag sinabi mo pong Pilipino, basketball talaga, no? Oo. Well, last time yata nag-champion yata ang Lasal Green Hills, no? Yeah. Pero lately sabi mo Ateneo na. Yeah, Ateneo naman nag-champion. So, hindi ko nga alam kung saan ako kasi graduate ako ng Lasal and Ateneo eh. So, dalawa. Hindi mo alam kung alin dun sa dalawa. Kaya either team, no? Kung sino manalo, okay lang sa akin. No? Pero sir, nabanggit nga ni Coach Allen, 9 years old pa lang, naglalaro na sa GotSkills basketball tournament. So, ika nga sabi nga, pag bata pa lang, magaling na mag-basketball, may future. Oh yes, oo. Ang basketball talaga, yun ang national sports ng Pilipinas. Yes, correct. Tsaka yung miski na makikita mo sa mga barangay, may basketball court ng halos lahat ng barangay. Nakikita ko, naglalaro lang sila eh. Tama. Oo. Sa Metro Manila ba, Coach Allen, sa Metro Manila lang ba itong GotSkills basketball? O ano ba yung hanggang saan ba yung saklaw na ito? Yeah, right now dito lang tayo sa Metro Manila. But ang kagandahan niya, yung mga provinces, madaming sumasali. Like sa Lucena, Quezon, yung ISBB. Meron tayo sa Pangasinan, meron tayo sa Pampanga. So, sumasali na sila? Dumadayo sila every weekend to compete dun sa big teams. Sa venue natin? The usual is we have Enduran College at McKinley. Lasal Green Hills. Yeah, sa Taguig. Tapos Lasal Green Hills sa Mandaluyong. And then Lyceum sa Intramuros. Uy, pati yung alma mater ko, ha? LPU. Kasama LPU. Yeah. Sino-sino yung mga pwede pang sumali dito? Are there requirements para makasali sa tournament natin? Though ngayong Sabado na nga sisimulan, ano? Yeah, actually, right now, we still have one slot sa 25 under. But dun sa other slots, which is the 12, 13, and 15 under, is closed na dahil re-release na namin yung schedule by Wednesday. So, actually, after this tournament will start this October to February nga, then we'll have the summer showcase. So, everyone is invited, ages 11 to 15 years old. So, ayun, as early as now, pina-plug ko na yung for the summer namin kasi dito sa GotSkills Basketball, we have year-round tournament, basketball tournament. We have 4 events every year. So, 4 events every year. So, ganun yung routine ng GotSkills Basketball. Do you think with this partnership, with your partnership with Vicar Ray Corporation, magiging mas successful yung ating basketball tournament? Yeah, magiging successful. Actually, totoo niya, Naji, kakatapos nga lang yung college basketball, 16 and 25 under. Tinatanong na sa akin yung mga kabataan na kailan ba yung meal ko? Hindi na nga GotSkills. Hindi na GotSkills. Milko tournament na. Kumbaga, iba na yung pag nakikita nila, kasi because of the naming right, lagi nang tinatanong sa akin, kailan yung Milko tournament? Kailan yung Milko tournament, coach? Tapos, and sabi ko, don't worry, I will update you. So, ayun. So, right now, I'm happy na madaming sumali for this coming event, this coming Saturday. Sir, parang CSR na rin ho ninyo ito, no? Corporate Social Responsibility na rin ho natin yung makipag-partner sa mga schools, sa mga athletes po siguro natin, sir. So, parang ano na rin ho ninyo yun, no? Parang yun yung objective ho natin. Tsaka sinabi ko kanina sa kay coach na after year, miski nang mag-renew tayo ng another contract for another year. Kasi magandang effect sa amin sales
Oo. Yeah. And what's next for your corporation, sir? What's next? Aside from this, aside from partnering with GotSkills Basketball, meron pa po ba tayong other sports-related activities or other activities na lalapit po sa tao? Well, nakikita ko yung women's volleyball. Maganda rin, no? Para yung... Tsaka mas nakikilala volleyball ngayon. Oo, nakikilala. Sumasabay. Lalo na yung women's volleyball. Kasi karamihan ditong basketball, I think they're mga boys, no? Yeah, most of them. So, next time, girls naman. Unti-unti na nga nakikilala. Okay. Meron nga tayong UAAP, di ba? Tapos sa NCAA, may mga women's basketball din tayo. And volleyball as well. Sa ano naman, GotSkills, so magsisimula na to this coming Saturday? Yeah, this coming Saturday at LaSalle Green Hills. We'll start from 7:15, the first game, and then we'll end up to 3 p.m. That's Saturday and Sunday at LaSalle Green Hills. Yeah. Siguro invite them or meron kayong gustong pasalamatan? Ikaw muna, Coach Allen. Yeah. Before in-invite ko kayo this coming Saturday to watch live at LaSalle Green Hills, Mandaluyong from 7 a.m. to 3 p.m. That's October 24 and 25. Gusto sana pa sa mag-thank sa Milko, kay Mr. and Mrs. Cusi, Paul Cusi, kay Ana Abdon, LGR Sportswear kay Boss Ryan Cruz, Slam Philippines kay Mix Rocha, Gatorade, Paulo Pineda, Sir Tony and Smokey, and Sir Anton, Athletic Trainers Tape kay Coach Goldwin Monteverde and Tom Chua, sa SBP na nag-approve ng ano namin na sa Bahang Basketball. Yeah, sa Nice. In-approve nila kami as their what do you call this? Yung kumbaga sinabi nila na legit na kami. Legit tournament. Okay. Dito sa Philippines. Kay Boss Bernie Atienza, Sunny Barrios. Boss Bernie, Sir Coach Sunny, hello. Coach Oliver Bunyi. Sa Mighty Sports kay Mr. and Mrs. Bonchuking, kay Coach John Sinas. Yung Clyde Shoe Cleaner kay Boss Mark. And lastly, binabati ko yung players ko from LaSalle Green Hills. Nag-champion kami yung Saturday against NU. Yung Paya Pasarel, si Coach Marvin. Yung SPDO office sa LaSalle Green Hills. Kay Coach Ed Oliver, kay Coach Harry, and Brother Felipe. And kay Boss Big Boy Cheng sa Secret Fresh sa Ronak Green Hills. And lastly, like our page, GotSkills Basketball Showdown Tournament. Doon sa mga gustong sumali, parents, coaches, coming from the provinces, just message our page para makapag-coordinate sa amin kung kailan yung next or upcoming tournaments namin for different age groups. Thank you. All right, thank you. And sir, would you like to thank anyone or message lang? Well, talagang masaya kami kasi nakapasok yung aming produkto sa basketball, no? And nakikita ko lalaki itong basketball teams ni Coach, no? And then siyempre pag lumaki ang basketball teams yan, kasama na rin ang aming produkto. Totoo po yan. Oo. Okay, nako, thank you very much po sa pag-drop by at sa pagsama sa akin dahil mag-isa ho ako ngayon. Maraming salamat, Coach Allen, and thank you. to Sir Victor. Maraming salamat po. Salamat din. Salamat. Alright, thank you for guesting. And of course, mga kaibigan, sa atin pong pagbabalik, ang inyong pong paboritong iSports segment, kaya huwag kayong bibitaw at maglilipat ng channel. Magbabalik pa po Sports. Hi, I'm Jennifer Chan, your 2000 Sydney Olympians. Please support us in Asian Championship in Bangkok next month. You're watching PTV Sports. Where na you? Dito na mi. At nagmamalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Kasama po ang nag-iisa, Haji Kaaminyo po. At kumusta kayo dyan? Lalo-lalo na po sa mga nakakaranas po ngayon ng bagyo, ha? Ingat po kayo dyan. At hanggat maaari, wag na kayong lumabas ng bahay. O kaya naman sa mga nasa mga evacuation centers ay sumunod na lamang tayo siguro sa utos ng ating mga ating mga otoridad. So, ingat po tayo dyan. And of course, ang inyo pong paboritong iSports segment, ang ating pong question of the day. Roll it!
At ang atin pong question of the day ay, kaya bang talunin ni Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes si Nicaraguan WBC Flyweight Ruler Roman Chocolatito Gonzalez? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter page at PTV4_sports. Ayan, so sayang na sayang, no? Tinalo man ni Donnie Nietes si Juan Alejo, nabigo naman po sa MSG, no, sa Madison Square Garden, ang atin pong pambato na si Brian the Hawaiian Punch Viloria against Roman Chocolatito Gonzalez. Medyo mautak po talaga itong si Gonzalez at talagang ginamitan niya rin ho ng estratehiya. Ang nangyari ho kasi Brian, parang sugod kung sugod si Brian, which is good for him, kaso nga lang na utakan ho siya ni Gonzalez, kaya naman ho resulta yun nga ho, natalo ho ang ating pambatong si Viloria. On the other hand naman, si Nietes naman ho ang nagwagi against Alejo. 12-round decision ho ito, so unanimous yung naging decision. Napakatibay ho talaga nitong si Alejo. Wala kahit na ilang suntok o kombinasyon na ho yung pinakawalan ng ating pambato, talagang hindi ho nagpatinag itong si Alejo. So good fight for both camps siguro, no? Yung kay Donnie at saka yung kay Viloria ay magandang laban pa rin ho yun. So simulan na ho natin ang pagbabasa ng mga nag-comment sa ating question of the day. Magsisimula ako sa pinakaibaba, galing kay Rodney Prondo. Dahil mapipressure si Gonzalez, wala pa siyang talo. Si Nietes, pag natalo siya, wala nang mawawala dahil may talo na siya. Well, totoo rin yun, no? Naka-isang talo na ho si Donnie Nietes. So tingnan natin kung madudungisan itong si Gonzalez. Romar Acebo, meron naman, pabor kay Nietes ang style ni Gonzalez at dapat kayanin ni Nietes ang mga sapak niya. Kung hindi kaya, yari siya. Dapat din bilisan ng footwork at tingin ko kaya din ng isang technical boxer si Gonzalez tulad ni Milan Melindo. Kaya kaya ni Milan yan at ni Nietes. Go, go, go! Na may kasama pang fist. Ayan. Galing naman kay Guardiano Leo. Yes naman, kayang-kaya yan ni Nietes. Iba naman ang laro nila ni Viloria. Mas madiskarte si Nietes. Si Viloria, ang hina niya madaling makita. Kapag hindi niya agad na TKO ang kalaban, mas malamang siya ang talo. Ang ni Meg. Dahil si Meg ho at si Idol Dennis babalik ho bukas. So sa mga nakamiss kay Meg, babalik na ho siya bukas. Galing kay Michael Diaz Orlain, be realistic, siguro hindi. Kasi Brian Viloria is a very good boxer, pero na-outclass siya ni Gonzalez. Pero depende na rin sa magiging strategy ni Nietes. At syempre, puso. Yan. At saka siguro mga kaibigan, since light flyweight division po itong si Donnie at flyweight naman si Chocolatito, aakyat po ng timbang neto si Nietes. Pero I don't think magkakaroon ng problema doon, no? Mark Biray, okay. Sige, gusto mo yan, Mark, Galing kay Lito Tulyao Malyo, magaling po yan kalaban niya. Pakampante si Donaire o si Donnie. More power sa inyong program. Pabati naman po si Benedict, laging nakasubaybay sa inyo. Thank you. Galing naman kay Pat Baharias. Kaya yan sa tamang panahon. Pag-aralan yan ni Coach Freddy Roach. Samuel De Jesus, sa ngayon hindi pa kakayanin. Practice pa. Tanong ko lang po kung saan na maglalaro si Andre Blatch. Alam ko kasi naka-full contract siya sa Chinese team, no? Yung pinaglalaroan niya sa China. Pero nag-pledge na po si Andre na maglalaro siya sa Olympic qualifying tournament sa darating na July 4. Yan. So ilista na si Andre Blatch. Wala na hong problema sa kanya. Joel Palmares Gaway, kaya yan basta may depensa lang si Nietes. Huwag lang siyang matamaan ng malalakas na suntok ni Gonzalez. Baka manghihina siya tulad ni Viloria. Sana si Donaire na lang ang lumaban para siguradong panalo. Alam mo natin, isang fight pa bago niya makalaban si Chocolatito, no? Sa Bacolod City ho gaganapin sa March. Wilmark Pitong Nesyo, kung pareho sila ng edad, maari pa, pero iba si Gonzalez, he is a monster boxer. Vince Ford, kayang talunin. Pakibati anak ko, sina Venice and Christian. Thanks. Roldan Malayo o Malayaw. Oo naman po, basta Pinoy lumalaban kahit nasasaktan. Pakibati po ang family Malayaw and Parido. Joe Loivis, kayang-kaya yan, tamang preparasyon lang ang susi sa tagumpay. Galing kay Nelson Desacola, medyo mabigat na laban yan, pero sa experience sa tingin ko mas lamang si Nietes, kaya niyang talunin si Gonzalez. At galing naman kay Ferdy Dicap,
Kaya basta training na maayos, medyo mabagal lang kasi yung lateral movement niya, dapat side to side. Babati po sa misis kong si na malapit ng mga anak. Wow, congratulations ha. At God bless PTV Sports, Pure Foods since birth. Oy, si Idol Rob Labagala pala, kapapanganak na din ng misis niya. No? So congratulations sa kay Rob Labagala. At Norman Bristol, kaya ni Donnie Nietes yan, basta matinding pakondisyon at maagang pag-ensayo, wag lang maging overconfident. Balita po kay Lamar Odom, ay na nga, nabasa sa balita natin kanina, parang nagkakaroon na ng konting malay si Lamar, no? Galing naman kay Danilo Mandap. Nanalo ng mga Pilipino si Pinoy Pride 33, Pagara Brothers, TKO, mga kalaban nila. Panalo rin si Magnifico by TKO. Samantalang Nietes umabot ng 12 rounds win by decision. Congrats! Galing naman kay Roel Bacongco, posible po. Bakit naman, Carowell? I am Julius Mark Milgo, malamang tulog or bugbog si Chocolatito dyan. Pero mautak talaga si Chocolatito no? Magaling na boksingero. Sam Orozco, mahihirapan, kailangan may pandiin na suntok. Ako si Mindstar, kaya yan, Pinoy yan basta training lang ng mabuti. Galing kay Vincent Arceo, mahirap yan. Una, aakyat pa ng timbang si Nietes para magkaharap sila ni Gonzales. Ryan Navalta, halimaw yan si Chocolatito. Di kaya ni Ahas yan, grabe bumarog yan Baka lang magaya siya kay Viloria, nakakaawa. Galing kay Ronnie De La Rosa, kaya yan basta masunod niya ang game plan on how to defeat Roman Gonzales, pero mas maganda kung manalo si Nietes via KO para madungisan ang malinis na record ni Chocolatito. Galing kay Mark Eric Sarabia Fagar, long shot yan, Gonzales is number 1. 4-pound fighter for a reason. Di ko din nakikitang isusugal ng manager ni Donnie ang career niya. It's going to be very interesting fight if it materializes. Oy, pero si Donnie na mismo naghamon kay Chocolatito. So abangan natin yan. Tingnan natin kung magmamaterialize nga yun. No? Sandro Obina, it's a tough fight para kay Nietes kung sakali. Nietes is 33, older than Gonzales. Sa mga fight kasi ni Nietes, tumatagal ang kalaban. Power puncher si Gonzales kumpara kay Nietes. It's a big test sa career ni Nietes kung makakalaban niya ang big name ngayon ng boxing. Para sa akin, Gonzales ang mananalo. Sorry sa Nietes fans. Pabati kami dito sa bahay sa Mercedes, Camarines Norte. Hello po, ingat po kayo dyan. Alam ko pati yung Bicol region na apektuhan po ngayon ng bagyong Lando. Galing kay Johnny Nestal, kaya mas malakas si Donnie mga idol, mas malakas idol, pero kung si Albert Pagara, katimbang ba sila ni Gonzales? Michael Rivera Ramirez, hindi. May hina kasi nakakalaban ni Ahas. Ryan De Lorico, ordinaryo. Sa tingin ko, KO. Hindi niya kaya. Kasi magaling talaga si Gonzales. Baka bumagsak lang si Nietes. Kung si Donaire pa, may laban pa. Galing kay Gerald Somodio, kaya match na match sila. Sana mabasa. Wala pa rin ba si Gandang Meg? Wala pa. Bukas babalik na po siya. At pa-baby wave naman. Sinong gusto mo magpa-baby wave, Gerald? Ako ba? Kasi mag-isa ako ngayon. Pero sige, pagbibigyan kita. Galing naman kay Justin Castillo, kaya yan, pusong Pinoy, pusong panalo. Parang narinig ko ito, pusong Pinoy, pusong panalo. Kaya sure win yan. Update po sa Talk and Text at kay Idol Larry Funasher. Alam ko sa Friday may laban na yung Talk and Text kay Aces, no? Kung di ako nagkakamali, check natin sa schedule. Last 2 na lang, direct Last 2 na lang. Galing kay Catherine Angeles, basketball Prince Rivero was always good at the game so much so that both the Blue Eagles and Green Archers came calling to attain his UAAP services. Okay. Galing kay Lark de la Cruz, kaya naman, pero I don't think KO, slim chance as of now. Pa-update naman po sa Blackwater Elite. Kausap ko lang po si Coach Leo Isaac nitong Friday, and according po sa kanya ay kontento siya sa lineup niya ngayon. At first test nila is against NLEX Road Warriors this coming Friday. Yan. So, abang-abang na po kayo. At sa Wednesday, wag po ninyong kakalimutan ng opening day ng PBA. At laban po sa pagitan pa din ng Rain or Shine, Elasto Painters at ng Star Hot po yan sa Mall of Asia Arena. At dahil sumisenyas na po ang aking idol na si Kuya Fidel, mga pasasalamat ko. Jeffrey Lusterio, maraming salamat sa iyo. At nagpapabati. Ayan, mga pabati dito.
Binabati ko po si Sir Melchor Magallanes. Sir Mel Mags, mula sa Tangub City, Misamis Occidental, teacher ko yan ng high school sa Filipino. Hello po sa inyo lahat dyan. Kay Sir Jong Montalvo, na naging advisor ko ng 4th year high school. Hello po sa inyo dyan. At pasalamatan ko lang din si Sir Mon Nunez ng News Division. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Pinapabati naman ni Bench Bondok ang kanyang kuya, si Paulo. Nanonood siya today. Ayan, maraming salamat sa inyo. And of course, to De Los Santos family dyan po sa Nangka, sa Marikina City. Maraming salamat po sa pag-accommodate niyo sa akin kanina. I'll see you this weekend. At sa naging guest po natin ngayon kay Coach Allen at saka kay Sir Victor. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa Sports Radio family na patuloy na sumusuporta sa atin. Direct, Boss Ambet at sa lahat po ng bumubuo, Boss Art, salamat po sa inyo sa pagsuporta sa atin. And of course, to Miss Aiza, I love you. Mama, I love you. Ginger, Ate Rose, and to my Papa, I love you. Sa ngalan po ni Idol Dennis Principe and Meg Siozon, ako po si Haji Caaminio. Magkita-kita po muli tayo bukas at ito po ang inyong paboritong PTV Sports.